Praise the Lord. So salamat na marami. Minsan pa, for 31 years, hindi po 20 years, for 31 years, long waiting. Hallelujah. Well, I met her in Qatar. The last time I was invited by their church to be a speaker para po sa isang activity nila. Tunay nga na kung saan. Makita ko po siya. Praise God. You have stolen my heart, Langga. Praise the Lord. I'm proud to present to you my lovely, wonderful, beautiful Langga. Praise the Lord. No? Praise God. Salamat sa Panginoon for the first time. Hallelujah. Hallelujah. Sa matagal na panahon na nagtuturo po tayo, palagi po tayo nag-iisa. Ngayon po hindi na tayo nag-iisa. Praise the Lord. Hallelujah. So 31 years single, long waiting. Praise the Lord. At salamat na kasama natin siya dahil bukas po ay magpa-flight back po siya patungong Davao at Cotabato. Dahil tigaron po siya at nagkataon, nag-meet lang po kami dahil meron po siya work sa Qatar. Praise God. Pero kung kayo mag-alala, hallelujah, babalik po siya dahil sa amin pong kasal sa December. Praise God. Hallelujah. Ano? Praise the Lord. Okay, now if you have the Bible, so please open your Bible with me. In the book of Luke, chapter 2. Very familiar book, very familiar chapter and verses. Kung meron tayong mga ballpen at papel, ay pwede po tayo mag-take note. Dahil mahalaga po ang mga bagay na ito na ating tatalakayin para you have something to share. Kapag tayo po ay nandoon sa isang kalipunan o mga kaibigan natin, pwede natin ito ibahagi o sa pamilya natin. So I was praying to the Lord kung anong mga bagay na dapat iminsahe. And I remembered, meron po ako naiwang lesson po sa atin the last time about we cannot live between two covenants. Di tayo pwede mabuhay ayon sa dalawang tipanam. Pwede ka nabubuhay sa lumang tipanam o nabubuhay tayo sa bagong tipanam. But thank God the Lord impressed to my heart to change my lesson dahil pwede naman natin continue po yun about the two covenants na naiwan po natin. Hallelujah. And it was confirmed nung minsan pang makita ko yung tala kaninang umaga. Dahil the last night spoke into my heart na you need to change your message. Hallelujah. And it was confirmed today. Hallelujah. Based po sa Luke chapter 2, beginning verse 8, down the line hanggang verse 20. Tayo po mga nanonood, mga televiewers sa iba't ibang lugar, we want to welcome you. Just prepare your heart and mind to receive the Word of God. Praise the Lord. Okay, so verse 8. Hallelujah. Sa King James Version, anumang pong version, meron po tayo, anumang gadgets, meron po tayo, well, yan po ay applicable po. Whether paper in ink, whether in cellphone, whether in iPad, hallelujah, or widescreen, multimedia, and so on and so forth. Okay, allow me to read in verse 8 sa King James Version. Nagsabi, and there were in the same country, shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. So merong mga pastol na nagpapastol at pinangangalagaan nila ang kanilang mga tupa. And lo, the angel of the Lord came upon them. Binisita sila ng mga anghel. Di ba? Ang sarap po na ikaw ay bisitahin. Lalong-lalo na itong mga ganitong supernatural being. Diba? How I wish, one day. Pero pagkatandaan natin, every time na bibisitahin tayo ng mga supernatural being, see to it anumang mensahe na ibababa sa atin, dapat po palagi in line to the Word of God. Because the Word of God is our supreme and final authority. Outside from the Word. No, outside from the Word, don't accept Him. Habagat alam po natin, even the Holy Spirit work based on the Word. And the Word always based on the Holy Spirit. Go hand in hand.
So the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone about them, and they were sore afraid. The first time nilang naranasan. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings. So ang dala ng mga anghel ng Diyos ay good tidings. Sa ibang translation ay good news. So ang dalang mensahe ay mabuting balita. So kaya kung tayo po ay tatanggap ng balita, mahalaga mabuting balita. Pakikalapit mo nga katabi mo, sabi mo, mabuting balita. Good news. Good news ang dala-dala ng mga anghel na ibinalita. Hallelujah. Kung tatanungin niyo po ako kung anong gusto kong balita, kung meron dalawang balita, isang bad news at isang good news, minsan sa Bible school ay nagkaroon ng tanungan, hallelujah, anong gusto mo? Mauna, good news o bad news? Yung iba sabi nila, well, bad news muna, pagkatapos say good news, para kahit ano man na narinig mong bad news, then wipe out, ng good news. Buburahin ng mabuting balita. Nung tinanong po ako, sabi niya, ikaw, Pastor Noel, ano gusto mo? Sabi ko, good news. Dahil matapos akong tumanggap ng good news, wala na akong panahon sa bad news. Amen. Hallelujah. Di ko na kinakailangan sirain pa. Hallelujah. Ang mga bagay-bagay na natanggap ko ng mabuting balita. So good news, I bring you good news. Kaya kung tatanggap na rin tayo ng mensahe, dapat good news. Kaya tama ang ating pagparito dahil sa umagang ito, good news ang ating tatanggapin. Can you say amen? At tama, every Sunday na dumadalo tayo sa Christ Ambassadors, dahil wala silang pinipresent sa atin kung hindi pawang mabuting balita base sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. So naroon, good news. At ang maganda sa good news, sabi rito, well, will bring great joy. Kaya sabi mo rito, hallelujah, I bring you good tidings of great joy. Hallelujah, dahil mabuting balita ay nagdadala ng dakilang kagalakan. Hallelujah! Yung mabuting balita, nagdadala ng mabuting kagalakan. Hallelujah! Di ba? Yung marinig natin ang ating Bayan ng Jesus ay namatay para bayaran ang ating kasalanan at bayadang ating kasalanan, it is a great joy. Hallelujah! Malaking kagalakan. At ikaw ay makatanggap din ng mabuting balita na ikaw ay, well, naghihintay ng brand new car mo. Hindi ko alam kung hindi ka magtatatalon sa umagang ito. Hallelujah! So, good news, I bring you good news o good tidings of great joy which shall be to all people. Manta natin, para sa lahat. So, mabuting balita ay para sa lahat. Hindi po ito para sa iilan-ilan lang. Hindi para sa lahat. Sabi po ng Bible, which shall be to all people. For unto you, sabi rito, verse 11, for unto you is born this day in the city of David a Savior. So, ipinanganak ang ating Bayan ng Jesus in the city of David, hallelujah, a Savior. Which is Christ the Lord. Hallelujah. Tingnan niyo po, in the city of David. Hallelujah. Dahil minsan, nakalulungkot, may nagturo sa Sambales the last time, na ipinanganak daw si Jesus that in the city of David. It is erroneous. Sabi ko, saan? Sa Masbate? Sabi ng Bible. Kaya nga, every time na makaririnig tayo ng mensahe, kahit minsan gano'ng ka-eloquent, yung tinatawag na historian, history, don't listen to them or accept them apart from the word. Kung ito'y labas sa salita ng Panginoon. Habagat sabi ng Bible, for unto you is born this day in the city of David a Savior. Very clear in the Bible. I don't care kahit siya isang historian.
Hallelujah! Na kung saan para ba ni-research niya. Sabi ko, mali ang kanyang pagre-research, pag-aaral. Hallelujah! Try to imagine, hindi daw po in the city of David, meron sa sa ibang lugar. Sabi ko, baka hindi si Jesus yun. Hello? Praise God. So for unto you is born this day in the city of David a Savior, which sabi rito, which is Christ the Lord. Verse 1, and this shall be a sign unto you. Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Andun po, nakabalot, at nandun po sa sabsabang. Nagkataon dahil yung panahon na yon ay pagtatala. Customary nila ng pagtatala, lahat ng occupied. Kaya walang ibang lugar kundi yung sabsabang. Okay? At doon pinanganak ang ating Panginoon. And suddenly there was with the angel and a multitude of the heavenly hosts praising God, saying, glory to God in the highest. So underline the word glory to God in the highest. On an earth, peace, underline the word peace, and goodwill, underline the word goodwill, toward men. Aralin po natin yan. And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, look at this, the responsibility of the shepherd. They said to one another, let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which come to us, which the Lord had made known unto us, in-reveal sa kanila in the city of David, in Bethlehem. So very clear, in Bethlehem, ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! And they came with haste and found Mary and Joseph and babe lying in a manger. And when they have seen him, they have known abroad the saying which was told them concerning this child. And all that they heard it wondered at those things which were told them by the shepherds. Hallelujah. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. And the shepherds returned glorifying and praising God. Hallelujah. For all the things that they have heard and seen, and it was told unto them. Hallelujah. So may the Lord add blessing and anointing for the reading of His Word. Ang Diyos po ang siyang magpala ng kanyang kapangyarihan sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Now look at this verse. The shepherd, they received the news. Yung mga pastor na ito ay tumanggap ng balita. It is not an ordinary news, but it is good news concerning the birth of Jesus Christ the Savior. Tumanggap ng balita, mabuting balita po unto you, sabi doon, in the city of David. Hallelujah. Hallelujah. Na kung saan sa syudad ni David, na kung saan ipinanganak, in Bethlehem, ang tagapagligtas na si Kristo Jesus na ating Panginoon. Tumanggap sila ng balita, ang kapanganakan ng Panginoon. So in other words, mata natin, Diyos na nagkatawang tao, ipinanganak. Bibigyan din ko po ito. Bakit? Sapagkat merong mga ilan hindi sila naniniwala, hallelujah, sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesus dahil sabi ng isang sekta. Hindi ko na po babanggitin dahil napanood ko po ito sa FB. Binigyan din niya, hindi kami naniniwala na may anak ang Diyos. Try to imagine that. Bold niyang sinabi, isang sekta, hallelujah, hindi kami naniniwala na may anak ang Diyos. Hallelujah. Try to imagine that. Hindi nila ina-acknowledge ang ating Panginoon Jesus na anak ng Diyos. Kaya nga the title of God's message for today, kung papamagitan natin ito, is about the true meaning of Christmas based in the New Covenant. Yung totoong dahilan kung bakit meron tayong Pasko, dahil nalalapit na. Actually, wala nang isang buwan, ilang linggo na lang at araw, papasok na tayo sa tinatawag na Kapaskuhan.
Ngunit anong ibig sabihin nito? What is the true meaning of Christmas based in the New Covenant? Dahil mayroong mga ilan hindi naniniwala. Hindi naniniwala. Biro mo, bold na nagdeklarado sa Facebook na napanood ko, di kami naniniwala. Kaya kapag iniimbita kami, di kami dumadalo, pumupunta, dahil di kami naniniwala sa Pasko. Try to imagine that. Dahil di sila naniniwala sa kapanganakan ng Panginoon. Anong sabi ng 2 John, chapter 1? Isang chapter lang po yan, verse 7. Tignan natin, basahin po natin do. Very clear. Those who don't believe that Jesus Christ came into the flesh, He is Antichrist. Sabi ng 2 John, chapter 1, verse 7. Sige, pwede natin ipaskel para clear. For many deceivers, mga mandaraya na siyang nasa mundong ito, are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and Antichrist. Now, meron talagang Antikristo na lalabas sa panahon ng tribulation. Pero meron pa rin po mga Antikristo sa panahon natin ngayon. Ano itong Antikristo? Anti the birth of Jesus Christ. Anti-faith, anti-grace, anti-prosperity, anti-healing. Mga laban. Laban sa Ebanghelyo. Laban sa pananampalataya. Laban sa grasya. Laban sa kagalingan. Mga di naniniwala. Sabi ko nga, ano pinaniniwalaan niyo? Kung di kayo naniniwala sa kagalingan, kung di kayo naniniwala sa grasya, kung hindi kayo naniniwala sa pagpapatawad, kung hindi kayo naniniwala sa kapanganakan ng Panginoon, anong pinaniniwalaan niyo? So look at this. They are deceivers. Hallelujah. Na hindi nila ina-admit. Very clear ang Bible sa John 3:16. Pinakapuso ng Ebanghelyo, for God so loved the world that He gave His only the begotten Son of God. Hallelujah. Bugtong nanang, kaisa-isa, bugtong, precious Son of God. Whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ang sino mang sumampalataya, di na mapahama. Bakit? Kasi ang tao ay patungong kapahamakan. Whether you like it or not, ang tao ay tungong kapahamakan. Dahil nung magkasala si Eva at Adan, mamaya didiscuss ko po kung ano yung magbubulid sa tao, kung bakit napapahama. Naroon. Hallelujah, upang di na mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kaya the shepherd first received the news, the good news of the birth of Jesus Christ. Merong ipinanganak sa sabsaban in the city of David in Bethlehem. Doon ipinanganak ang ating Panginoon Jesus. Dahil alam naman natin, kailangan niyang makatawang tao. Kung babasahin natin yan sa Tagalog, Pastor Ray, may Tagalog version ba tayo? Wala. Hallelujah. So ako na lang, meron. Okay? Tingnan mo natin sa Tagalog version para makita natin. Hallelujah. Okay, 2 John chapter 1, verse 7. Sabi rito, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, ayaw nilang kilalanin na si Jesus. Si Jesu Kristo'y naging tao. He's not an ordinary man. Hindi po pwede, tao ka na naging tao ka pa. Hindi po pwede. Pwede ba? Tao ka, at tuwing alas 12 ng, di ba, yung mga palabas pag medyo sasapit yung November 1, di ba? Yung mga palabas pag alas 12, no? Sa araw, tao ka, pagdating ng alas 12, ay napuputol yung katawan mo, naging manananggal ka. No? Yan po yung mga bunga ng mga palabas ng Pilipino. No, hindi. No? Dito, naging, ibig sabihin may pinanggalingan. Kaya nga sabi ng, di ba, Philippians chapter 2, He humbled Himself, became a man, nagpakumbaba, bagamat Diyos
Di alintana, hindi niya ginamit ang pagiging Diyos. Siya'y nag-anyong tao. Bakit? Sapagkat ikaw at ako, lahat tayo ay tutubusin ng Panginoon. That's the reason why. Hallelujah. Kung bakit siya ay naging tao. Hallelujah. He humbled himself, became a man. Siya'y Diyos na nagkatawang tao para ikaw at ako'y tubusin. Kaya very clear sa Bible na siya ay naging tao. Sa ganon, ang mga tao ay mandaraya at laban kay Kristo. See, so may mga laban kay Kristo. Kaya the first message na tinanggap ng mga shepherds, the messengers, hallelujah, it is about the good news of the birth of Jesus Christ. At ang sabi sa binasa natin, okay, verse 14, glory to God in the highest. So the message should be, okay, kung tatanggap na rin tayo na mensahe, should be, hallelujah, giving glory to God. Outside, giving glory to God is not the gospel, is not the message. Ang tinanggap nilang balita ay mabuting balita na nakapagbibigay ng kalawalatian sa Panginoon. Hindi kalawalatian sa mga ginawa ng tao, dahil ang tao ay laging kapos yung ginawa ng Panginoon. Kaya the message, hallelujah, should be giving glory to God. Kaya kung magmimensahe, ang sino man, dapat po ay mensahe na nakapagbibigay ng kaluwalhatian. Napakaraming lumabas sa panahon ng pandemic, 2020, 2021, ang mga mensahe na nagkalat sa Facebook, sa social media, ay mga doom and gloom. I'm not holier than thou, or better than thou. What I'm saying, giving glory to God, mensahe na nakapagbibigay kalawalatian sa Panginoon. And try to imagine that. Yung sabihin nila, ang pandemic ay galing sa Panginoon. Ito ba'y makapagbibigay kalawalatian sa Panginoon? Try to imagine that. They accuse God, the loving Father, na napakabuting Ama, na nagmamahal sa lahat. He accused na God is the author of COVID-19. Try to imagine that. Kaya nga the message should be giving glory to God. Hallelujah. God is not the author of COVID-19. God is not the author of sickness and disease. God is not the author of poverty. God is not the author of accident. God is not the author of any calamities. Hallelujah, na nangyayari sa mundong kinagagalawan natin. Allow me to correct. Minsan may narinig po ako, well, tayo nabubuhay sa lupa o mundong sinumpa. Excuse me, hindi sinumpa ang mundong ito. Pinagpala ng Diyos ang mundong ito. Lalong-lalo na ang lugar ng kandabahan. Yes, merong sumpang nagwo-war. Bakit? Sabi ni Lord, the moment you eat the tree of the knowledge, the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, in dying thou shalt die. Sa oras na kanin ninyo ang bunga ng puno ng pag-alam ng mabuti at masama, sa kamatayan ito'y kayo mamamatay. He pronounced it lang. Pronounce niya lang kung ano yung mangyayari. But He did not curse humanity. Di niya sinumpa ang tao. Di niya sinumpa ang mundong ito. Try to imagine that. Ikaw ba gagawa ng isang bagay? Susumpahin mo yung ginawa mo. Nyari, gumawa ka ng silya. Nung magawa mo, alam mo maganda naman, biglang susumpahin mo. Kung anong sasabihin mo sa mga bagay, hindi mo maaari. Dahil pupurihin mo yung mga bagay na ginawa mo. Napakaganda ng ginawa ng Panginoon. Babasahin mo ang book of Genesis, it was good, it was good, it was good. At ito pa matindi, nung nilikha ka ng Panginoon, it was very good. Woo! Amen! Mainam eh. Para sabihin, hallelujah, ng isang tao, well, tayo nabubuhay sa mundong isinumpa. Hindi ito sinumpa ni Lord. Ito'y bunga ng pagkakamali ni Ebedadar, yung tinatawag natin, human error. Kaya nga sabi ko, sa isang church na nagsalita tayo, sabi ng iba,
Pag-akyat daw nila sa langit, gusto nila hanapin si Abraham. Yung iba, mga grace people, okay, tayo po yun, hanapin daw nila si Paul. Ako iba po. Pag nasa langit na tayo lahat, ang unang hahanapin ko si Eva Dadan. Alam mo, sasabihin ko sa kanila, dami-daming kakainin, pambihira kayong dalawa, oo. Dami-daming kakainin, freely. Sabi ng Bible, freely eat the fruit in the garden. Pwede nyo, malaya kayong kainin, pambihira kayong dalawa, pagkuntugoy ko kaya kayong dalawa. Naghirap tuloy ang mga tao. Amen. Dami kakainin, pambihira. Kung ano pa yung makolesterol. Di ba? Tingnan natin, dami na mga kainin. Yung pa yung kinain ang pinagbabawal. Bakit pinagbabawal? Dahil nung time na yon ay dinapuan na ng diablo. It became poisonous. Na iba nagtatanong, may nilikha ba ang Diyos na pangit? Wala. Bakit pinagbawal niyo? Dahil inipuan na yon at tinapuan na ng diablo. Ano mga bagay na hinawakan ng diablo ay nagiging poisonous. Ano mang bagay? Kahit mabuti yan, di ba? Mabuti naman ang maraming bagay, pero nagiging masama. Dahil kapag ito'y nag-influensya ng diablo. So kaya naro, giving glory to God. Pagbibigay luwalhati. At pagbibigay luwalhati at sabi rito, declaring peace. Glory to God in the highest, on an earth. Peace. Peace, sabi rito. In the Greek, by implication of prosperity. Di ko maintindihan, marami mga tao ayaw ng kasaganahan. Para bang anti-prosperity. Di ko maintindihan. Lumaki po ako mahirap. Alam ko kung paano maging mahirap. Ang hirap. Ang hirap. Mamatay father ko, wala kaming ginawa ng nanay ko, panay punta ng pateros, mga mayayamang mga kamag-anak niya doon, panay ang hingi ng nanay ko. Madalas sabihin ng mga kamag-anak niya, "O Miding, andito ka na naman." Sabi ng nanay ko, last week pa yun eh, hindi kahapon lang yun. Walang magagawa eh. Talaga naghirap kami. Sobrang hirap. Nakita ko yun. Alam niyo po ba, to the point na, na kung saan nag-attempt ako to commit suicide sa sobrang hirap ng buhay. Nang sabi ko pa sa Panginoon, kala ko ba mabuti ka? Sabi nila, mabuti ka? Di ka mabuti. Dahil lagi sinasabi ng mga kapitbahay, ang bait ng tatay mo, kaya kinuha na siya ni Lord. Hindi ka mabuti, ang bait ng tatay ko. Dami namang salbay, ba't hindi mo sila kinuha? Tatay ko ang kinuha mo. Hindi ka mabuti. I blame God. Dahil sa sobrang hirap, dinanas ko yun. Dahil ako yung bunso sa magkakapatid. Deprived sa maraming bagay. Gusto mong kumain? Walang pagkain. Kaya noon, hati-hati kami, 8 magkakapatid, nasa isang mangkok. Yung 1 and 2 magkasama, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8. Kaya sa amin, di uso tampo. Dahil pag nagtampo ka, tuwan-tuwa yung kapartner mo sa mangkok. Bakit? Iyak-iyak ka, ayaw mo kumain, solo. Solo, ha? Sige, tampo ka. Kaya pag naimasmasan kami, gutom kami. Kaya noon, kahit napapagalitan kami, kung kumakain kami, wala naman siya. Bakit? At least, pagkatapos ng iyak mo, busog ka. Naroon, sobrang hirap. Hindi ko nga alam ang salitang merienda noon. Noong pa man, kilala ko na ang sakto. Bago lumabas yan ngayon. Noong pa man, meron ng sakto. Sakto lang lagi. Saktong baon. Saktong pagkain. Hirap o maging mahirap. Ngayon sasabihin mo sa akin, okay lang maghirap. Naranasan ko na yan eh. Well, I found out in the Bible na hindi pala kalooban ni Lord na maghirap tayo. Una, spiritually. Ayaw ni Lord na mabulit tayo sa impyerno. Secondly, yung tinatawag na solically. Soul composed of mind, will, and emotion. Yung ating kaisipan. Di ba? Ang mag-isip ang mga tao, laging negatibo. May future pa ba? Gaganda ba buhay ko? Makakaahon pa ba ako? Naroon.
Hallelujah. Emotion. Di ba? Naroon. Laging nandun ang lalang, laging nalulungkot, naglulumbay. Kaya noon, pag nagdadapit hapon, tumitingin ako. Gabi na naman. Lumipas na naman na isang araw. Ano ba mangyayari sa buhay ko? Hallelujah. Then, physically, nice the Lord, lumusog ka. Walang sakit at karamdaman. Ayaw ni Lord na may sakit tayo. So anong ayaw ng ibang mga tao sa kasagana? Kasi ang tingin nila sa kasaganahan ay money, honey. If you have money, you have honey. No money, no honey. Hindi po yun. It is a total life prosperity in God. Yung kabuuan, yung meron kang maayos na relasyon sa Panginoon spiritually, yung meron kang maayos na kaisipan, damdamin, kalooban, at meron kang malusog at malakas na pangangatawan. Then meron kang mga mabubuting kaibigan, katulad ni Pastor Tom, Pastor Malu, Pastor Ray, Pastor Shirley, Pastor Rolly, and all the pastors ng Christ Ambassadors. Hallelujah. Sa ating pong butihing vice, thank God, Rolla, matananda, napakaganda na meron ka mainam na mga kaibigan, mga tamang tao. Hallelujah. Nakapagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon, giving glory to God, declaring peace. Implication, prosperity, nothing missing, nothing broken. Kasaganahan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Quietness, wholeness, what else? Hallelujah, reconciliation, pagkakasundo. That's the reason why. That's the true meaning of Christmas. Muling ipagkasundo, hallelujah, ng ating Panginoon Jesucristo ang napahiwalay na tao sa Panginoon. Hindi ang Panginoon ang humiwalay. Tandaan niyo po yan, hindi ang Panginoon ang humiwalay, kundi ang tao ang humiwalay. Ang tao ang nagpakalayo-layo. Sabi po ng Isaiah 53, we go astray. Lumayo tayo, like the prodigal son. Ngunit ang Diyos pa rin ang umabot sa atin. Naroon, hallelujah, on earth, goodwill. Sabi rito, goodwill. Ano itong goodwill na ito? Goodwill. Well, goodwill means the will of God is good towards man. Mainam lagi ang kalooban ng Panginoon. Wala siyang niloob na hindi maganda para sa iyo. Wala siyang ninais pinlano na hindi maganda para sa iyo. Kaya nga siya napayubay sa krus. Lahat ng pinlano ni Lord maganda para sa iyo. Pilit lang sinisira ng diablo. He came to steal, to kill, and to destroy. Hallelujah. Yan ang reason kung bakit. Hallelujah. Napunta ang diablo para nakawang ka. Nakawang ka ng kagalingan, kalusugan, ng buhay, kasaganahan, kabayaban, kagalingan, kalakasan, promotion. Andiyan ang diablo para pag nakawang ka. Ngunit si Jesus ay naparito para bigyan ka. Hindi siyang kumukuha na katulad ng sabi ng mga kapitbahay namin, nabait ang tatay mo, kaya kinuha na siya ni Lord. Kaya noon, dati, ang alam ko, si Lord ang kumukuha. Mali! Si Lord pala ang nagbibigay. Hindi si Lord ang kumukuha. Kung hindi ang diablo ang nagnanakaw, ang Diyos ang nagbibigay. Kaya noon, bago ang kaisipan ko, true and based on the word, na hindi pala ikaw, Lord. Forgive me, Lord, kung nasisi kita noon, na-blame kita, dahil sa sobrang hirap. Dahil wala akong alam sa Bible. Nung malaman ko na yung Bible, sabi nila, di ba? Sino ba? Masyadong matalino eh. Nasira ang ulo. Wala nang mabasa, kaya Bible na. Dati sira ulo ko. Ngayon nabuo ang ulo ko dahil sa Bible. Gusto yung sample? Dati, nung wala pa akong Bible, hindi pa ako nagbabasa ng Bible, yung manok ninyo, pag pumunta yan sa bakuran ko, kakatayin ko yan. Ititinola ko yan. Ganyan kasira ulo ko. Pag sumakay ako ng jeep, hindi ako nagbabaya. Nung magbasa ko ng Bible, nasira ulo ko, ngayon nagbabayad na ako. Nabuo yung ulo ko. Di ba? Kasi sabi na, ka magbabasa ng Bible, masisira ulo mo. Hallelujah. Dati na pong sira, pero binuo ng salita ng Diyos. Amen? Naroon. Hallelujah. Kaya, declaring peace.
Praise God, good will. The will of God is good. Mabuti lagi ang plano ng Diyos. Kaya nga ito, ngayon December, puputok na itong scripture na ito, Jeremiah 29, verse 11. My plans for you, ano sabi doon? To prosper. No? Hallelujah. And not to harm you. Hindi nananakit ang Panginoon. Hindi siya nananakit. Bagkus siya'y nagpapala. Sabi rito, for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace. Peace in the Hebrew word, nothing missing, nothing broken. The shalom, not of evil. Not of evil, sabi rito. Hindi masama. But to give you unexpected end. You have a wonderful future. Ito yung nais ng Panginoon, magkaroon tayo magandang buhay. Magandang bukas. Kaya, the will of God, good will. The will of God is good. Lagi maganda ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kahit pilit na sinisira ng kaaway, may magandang plano ang Diyos sa buhay pa rin natin. Can you say amen? Naroon. May magandang plano siya. Kaya nga sa 3 John 2, well, I pray, sabi ni Apostle John, I pray, I desire, above all things, that you may prosper. Higit sa lahat na kayo'y magsipanagana sa lahat ng mabubuting bagay. Spiritually, solically, physically, socially, materially, and financially. So what's wrong with that? Walang mali sa mga bagay na yun. Dahil gagamitin natin to para sa kaharian ng Panginoon. Dahil meron mga iba anti-peace. Doon sa nothing missing, nothing broken. Anti-prosperity, anti-healing, anti-wholeness, anti-quietness. Hallelujah. Goodwill. So the will of God is good towards men. Laging mabuti ang plano ng Diyos sa buhay ng mga tao. Napakabuti ng ating Panginoon. Wala siyang pinlanong masama. Kaya huwag tayong mag-iisip na marahil siguro ito ang kalooban ni Lord. Hindi. Lalong-lalo na kung yan po ay ikasasama natin, no? O may mga nangyaring mga hindi magandang bagay, hindi yun ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay patuloy tayong magtagumpay. Now, what is the true meaning of Christmas based on the New Covenant? So what is Christmas, by the way? Para pag nag-celebrate tayo, maging malaya tayong mag-celebrate at malaman natin, bakit tayo? Why we celebrate? Bakit tayo nag-celebrate? Katulad din mamaya, meron po mga pagsamba. Hallelujah. No? Why they are celebrating? Bakit sila mag-celebrate? Anong gagawin nila? So why we celebrate Christmas? No. Makita natin the word Christmas, no? It is a compound word, sabihin natin, 2 words, Christ and then Mass. Well, Christ in the Greek means the anointed one. Alam na po natin to. The anointed one and His anointing. No? Christ in the Greek means the anointed one and His anointing. So, anong ibig sabihin no? This is talking about the person. Hallelujah. The person. Hallelujah. No other than Jesus Himself. The person and His power. What is the word Mass sa Christmas? It is celebration. So put them together, it means, hallelujah, na kung saan the celebration of the anointed one and His anointing. Now we know, the reason why kung bakit tayo merong ganitong mga season, merong ganitong sabi natin celebration. Well, we celebrate the birth of our Savior. We celebrate, the anointed one and His anointing. It is the Lord Jesus Himself, the Savior. Well, what is the word anointing? The power of the Holy Ghost. What is the power of the Holy Ghost? To remove burdens. Alisin yung mga nagpapabigang. Destroying yung mga umaalipin sa atin. That's the reason why He came. Hallelujah. To destroy the yoke. Sabi rito, remove burdens and destroy yokes. Sabi ng Isaiah 10:26. Hallelujah. So we celebrate. Bakit? Ikaw ay mapalaya. Kaya nga ito, yung kapatid natin na ngayon bagong,
sabihin natin, engineer, talagang makikita mo yung Facebook niya. Makikita mo, nagsiselebrate sila ngayon doon sa area ng Tarlac. They are celebrating. Bakit? Nagtagumpay sa board exam sa engineering. And how much more ang ating Panginoon Yesus? Hallelujah. We celebrate the anointed one and His anointing. To remove burdens. Yung mga nagpapahirap, alisin. Bakit? Sapagkat He came, sabi ng Bible, not to abolish the law, but to fulfill. Tinupad na ng Panginoon. Yung lahat na hinihingi ng batas, yung karampatang kabayaran, para ikaw, hindi ka na ma-burden. Kasi di ba, burden na burden tayo sa kasalanan. Paano natin mababayaran? Kaya kita mo mga tao, pilit at pilit nilang binabayaran ang kanilang mga kasalanan. Hanggang ngayon, makikita nyo, traditionally, pagpapasok ng mga mahal na araw, traditionally, ang tao pilit at pilit at pilit na magbabayad ng kanilang mga kasalanan. Kahit hindi mahal na araw. May mga tao pa rin patuloy na nagbabayad ng kanilang mga kasalanan. Kaya ang ginagawa nila, they are doing good. Religiously. Yan ang na-implant sa puso at isip ng tao. Gumawa ka na mabuti para at least kahit pa paano, nababawas-bawasan ng konti yung utang mo sa Panginoon. Kaya naroon pa rin. Ando pa rin yung mga ganong kaisipan na ipinanaog sa atin ng mga religious leaders na nagbabayad tayo. Kaya nga, ni-remove na ng Panginoon the anointing, celebration, the person, the anointed one and His anointing. Anointing is to remove burdens. Hallelujah. Sabi rito, to remove burdens and destroy yokes. So Christmas is celebration of Jesus and His power or anointing. That's the reason why we celebrate Christmas. Pinagse-celebrate natin ang ginawa ng Panginoon para sa atin, kapangyarihan niya. It means the Savior has come. Naparito ang tagapagligtas, ang ating Panginoon Jesus. The Savior has come. And that, ano pong dahilan? And He brought with Him power. For what purpose? To set us free. Para palayain tayo. Kanina, di ba, may hinawi tayo about celebration? Para palayain tayo. Yung tao, masyadong sabihin na natin salitang naipit, napailalim sa sumpa ng kasalanan. Para palayain tayo. Makita natin naroon. He brought with Him power to set us free. Napakasarap na maging malaya. Malaya. Na wala kang inaalala sa kasalanan mo. Bakit? Kasi may nagbayad na. Di ba? Di ba? Ang sarap nyo. Alam mo, may utang ka, tapos biglang may nagbayad na. Grabe! Dati hindi ka nakakadaan sa tindahan. Dinabangan mo muna kung walang tao sa tindahan bago ka, lumagpas doon. Dahil kung hindi, sisingiling ka eh. Ang sarap, di ba? Lalong-lalo na kung meron kang napakalaking pagkakautang, di mo alam paano bayaran. And thank God, binayaran ng Panginoon ang pagkakautang ng tao. Woo! Sabi mo sa tabi mo, bayad ka na. So Christmas is celebrating Jesus and His power or anointing. It means the Savior has come and that He brought with Him power to set us free. Hallelujah. Sa Luke 14, balik tayo. Luke 2, verse 14. Have rito, peace on earth, goodwill toward men. Peace on earth came when Christ the Lord was born. Hallelujah. Glory to God in the highest, and on earth, peace, goodwill toward men. Hallelujah. Peace on earth came when Christ the Lord was born. Now, the question, what is peace? What is peace? To a man who has cancer. Anong mensahe na dapat natin deklara? Hallelujah. Anong dapat natin deklarang kapayapaan sa isang taong merong sakit at karamdaman? Hallelujah. What is peace to a man
who has cancer. I believe healing. Walang ibang kailangan ng taong mayroong sakit at alam niya nandun siya. Habi na natin, habanig ng karamdaman at tungong kamatayan, kundi ang tanging hiling niya ay kagalingan. Hallelujah! Itong mga bagay na dapat natin deklara. It should be our declaration. Peace! Healing! Sa mga taong mayroong sakit at karamdaman. Hindi yung mga dinideklara. Well, ganyan lang talaga ang buhay. Unahan lang yan. Pero mo sabihin sa harap ko, yan lang talaga ang buhay. Unahan lang yan. Sabi ko, sige, mauna ka na. Tsaka na ako. Don't get me wrong. Okay? So what is peace to a man who has cancer? Healing. It should be our declaration. Ito ang dapat na dinideklara natin sa isang taong merong sakit. Gagaling ka. Pinagaling ka ng Panginoon. May kagalingan. Merong pag-asa sa sakit at karamdaman. Hindi, pastor, sabi ng doktor, forever na eh. Forever. Perong forever na kung magme-maintenance. Para ba the last time nang maapektuhan po yung likod ko, yung spinal cord ko, I was in a deep pain, matindi. Hallelujah. Lumabas yung laman doon sa spinal cord ko, level 3 and level 4 and 5, na nag-create ng pain sa kanang pako. Hirapan ako matulog, hirapan din ako bumangon, hirapan ako maligo, hirapan ako magbiyahe, hirapan ako magbas. Lahat mahirap. I was crying. Nung marinig ko yung testimony ni Kenneth Copeland, pinagaling siya ng Panginoon dahil naapektuhan yung level 3, 4, and 5 niya. Sabi ko, Lord, ako 4 and 5 lang. Kay Kenneth Copeland, nadurog. Sa akin, buo pa, Lord. Buo pa. Kinlaim ko talaga, and then I was declaring healing every day. Even though I was crying, dahil very painful. Talagang umiyak talaga ako. Try to imagine that, uminom ako ng pain reliever, Mepinamic, pain reliever ng 500 mg, dito matalaw. Kaya ginagawa ko 1,000, dito matalaw. Ginagawa ko 1,500, wala pa rin talaw. Hallelujah. Nawala lang ako nararamdaman kapag nasa pulpito ako. Sabi ko noon, dapat araw-araw may dala akong pulpito. Dahil yung anointing ni Lord doon. Pero pagkatapos ko magturo, pag-upo ko talaga, para akong kandilang, naupos. Hindi, sobra yung pain. Grabe. Umiyak. Hallelujah. But thank God, continue lang ako nagdideclare. Sabi ko, God, I believe God for your finished work na pinagaling mo na akong Panginoon. Handoon, continuous. Bagamat sabi ng doktor, you need an operation, pastor. Dalawang doktor po. Unang isang doktor po namin. Hallelujah. Sabi niya, dahil mechanical ang problema mo, pastor, you need. Ang answer nito, it is mechanical. Sabi ko, Dok, pastor po ako, hindi ko alam yung mga ganyan version. Alam ko lang, Bible verse, chapter. Sabi niya, may problema ka, kailangan mo ng operation. At nagkataon, sabi niya, Dok, ikaw ba? Dahil kaibigan po namin yun. Mag-opera, sabi niya, hindi. I-refer kita sa kaibigan ko, punta ka ng Manila Doctors Hospital. At ginawa ko, pumunta po ako because I was in pain. Talagang sobra, miyak talaga ako. Hirapan akong tumayo. Para maramdaman mo, ganito gawin mo. Pag uwi mo ng bahay, maglagay ka ng 10 taptak sa sapatos mo, tapos isuot mo, tapos nakangiti ka. Ganun siya katindi. Hallelujah. Ganun. Kahit nakahiga ka. Matindi. Sobra. Di mo alam kung saan nanggagaling. Ibang klase. Dahil nung magpa-MRI, na lumabas, nakita nila yung level 4 and 5. Hallelujah. Pumunta ko ng Manila Doctors. At sabi ko doon sa sekretary, dito po ba si Dr. Sainzo? Sabi niya, wala po sir eh. Ano? Sabi kong gano'n. Naggalit ako. Ano? Bakit wala? May seminar po sa Baguio. 3 linggo. Ano? Maghihintay ako ng 3 linggo? Galit pa. Dahil kasi I was in pain. Matindi. Para mang
yung kamay mong daliring duro-duro, naipit sa pinakamatinding kahoy ng pintuan. Bukan yun na po ba yun? Yung talagang, ang tindi. Nagalit pa ako, ano? Bakit ganun? Bakit nag-seminar pa? Bakit kung kailangan ka? Hallelujah. Para bang authoritarian eh. Dahil I was in pain. At nagkataon na yun, sabi ko, sige. May mentoring ako sa Baclaran, sa UCCP. Hallelujah. At nakita ko na isang pastor nila doon. Sabi niya, pastor, anong nangyayari sa'yo? Sabi ko, wala. Hindi po ako madaing na tao. By nature. Lalong-lalo na natutunan ko pa yung mga declaration. Laki maririnig na negatibong bagay na mga bagay na nararamdaman ko. Sabi ko, wala, okay lang ako. Hindi po, pastor. Sabi ko, hindi, okay lang ako. Tuloy tayo mga mentoring. Sabi niya, pastor, baka makatulong po ako sa inyo. Hayaan nyo naman makatulong po ako sa inyo kung paano po kayo tumutulong sa amin sa church. Sabi niya, by profession, ay physical therapy po ako at din po ako ng isang school sa Manila at hawak ko po yung itong mga bagay na ito. Well, nilahat ko. Sabi ko, nirepair ako ng isang doktor, I need an operation sa likod ko. Kailangan buksan para ayusin yung spinal cord ko ng level 4 and 5. Dahil I was in deep pain, sabi matindi. Sabi niya, pastor, baka gusto mo ng second option. Punta ka sa akin bukas, sama kita sa doktor namin, na siyang mismong head namin sa physical therapy. Ginawa ka, sabi second option. Okay, pinaupo ako, na-meet ko yung doktor. Pinaupo ako nang tinaas po yung aking kaliwang paa. Talagang mataas talagang okay. Doon itataas niya yung aking kanang paa, talagang mountain ko na siyang masampal. Talagang ang sakit sobra. Hindi talaga, hindi mo talaga maya. Sabi niya, anong sabi ng unang doktor? Tumingin siya, I need an operation. Sabi niya, sige, ganito gawin natin. Kung pagkakatiwala mo, ayusin natin yung likod mo. You don't need an operation. Sabi ko, sige po, Dok, pag-isipan ko. Dahil taga matindi. Ginawa ko, nung lumabas ako, I was praying to the Lord. Sabi ko, Lord, dalawang doktor nagsabi sa akin. Sabi niya, whose report will you believe? Hallelujah, gumamit ang Panginoon. Ang Diyos pag nagsalita, based on the scripture, whose report will you believe? Sabi ko, God, I believe, hindi ako ma-operahan. So sabi niya, so kaya umuo ko ngayon. And thank God, for almost 6 months, declaring everything, then rehab yung likod. Ay, grabe. Ang pinakamatindi doon, yung exercise Tuwan-tuwa ako pag kinukuryente yung likod ko, minamasahe, ginagamot lang. Pero yung exercise, ay naku, sabi ko doon sa nurse, mo sana ma-misinterpret Pwede ba ako humawak lang sa braso mo? Kasi pag aangat mo yung pa ako, pipisilin kita kung gaano kasakit ginagawa mo sa akin. Tayo masakit Biro mo, ilalagay niya itong paa niya dito sa itataas. Ay banat na banat po ito. Talaga naroon. But thank God, hallelujah, patuloy lang ako nanalig sa Panginoon sa finished work of the Lord. At tinapos na gawa, na I am healed, and thank God, hallelujah, now I am totally restored and healed by the power of the Holy Ghost. Hallelujah, thank God. So that's good news. Mata natin naroon, may kagalingan sa Panginoon. He came to set us free. So healing, what is man to a man who has cancer? Healing. Ito ang kapayaban. It should be our declaration. Healing. Then the second one, what is peace to a man who is in debt? Ano yung kapayapaan na pwede natin ideklara sa isang taong malalim ang pagkakautang? Ay, pare! Naku, wala ka ng pag-asa. Yung po ba yun? Hindi. What is peace to a man who is in debt? Well, abundance. Prosperity. Pare, huwag kang mag-alala, di magtatagal. Lahat ng pagkakautang mo, mababayaran niya. Salamat sa isa. Lahat yan ay mababayaran. Ngayon, abundance. Bigyan natin ng pag-asa. Kaya nga, it should be giving glory to God. The message should be giving glory to God. Magbibigay ka lang, wala diyan. Hallelujah! Na kung saan hindi magtatapos, mababayaran niya. Bago matapos ang taong ito, I declare, bayad ang lahat ng ating obligasyon. Amen!
Hallelujah. So yun yung kalooban ng Panginoon na nais niya sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Na tayong lahat ay makalaya sa pagkakautang. And what is peace to a man that is oppressed? Ha? Marami mga tao na oppressed. Lalong-lalo na, nagpapasko na naman, paano na ngayon ang mga inaanak, ang daming inaanak. Ganito na lang gagawin ko. Lalagay ko sa Facebook, mga inaanak, tatanggap ka ng 100 kapag ikaw ay naka-face mask at face shield. Tatanggap ka ng 500 kapag ikaw ay vaccinated, no vaccine, no 500 and 1,000. Huwag nyo naman pong gawin yun sa inaanak nyo. Marami ka nakita sa Facebook, gano'n eh. Hallelujah, no? Nire-require ng mga inaanak. Hallelujah. So naroon, tandaan natin what is peace to a man that is oppressed? Deliverance. Hallelujah. Tayo po'y mapalaya sa lahat ng mga nagpapahirap sa atin. At ang gusto ng Panginoon, mapalaya tayo. Hallelujah. Sabi nga, peace is when somebody shows up and destroys. Hallelujah. The yoke, bondages, oppression, sickness. Hallelujah. And the problems. And leaves you security. Yan ang ginawa ng Panginoon. Umalis man siya physically, and then He sent another comforter, the Holy Ghost, to secure us, security and confidence. Hallelujah, assurance that He will never, sabi ng ibang translation doon sa, He will never leave you nor forsake you in any degree, in any circumstances. I will not, and I will not, never, hallelujah, leave you, sabi ng Panginoon. Grabe yung translation na yun. In any degree, in any circumstance, I will not, never. It is a double negative. Ito yung double negative na positive ang result. Never. Pag naririnig ko yan, never, naalala ko yung mga paborito ng mga awit ng mga tatay. I will never. Di ba? Naroon. Never. Hindi ka iiwanan. Sabi na isang nilagay na quotation ng isang kaibigan kong pastor sa Dasma, sabi niya, iwan ka ng lahat. Pero ang Diyos, hindi kanya iiwan at pababayaan. Never. Sabi mo, never. So naroon, hindi ka iwanan ng Panginoon. Ganon siya kabuti sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Hindi kanya iiwanan. Iwanan ka na lahat. Pero ang Diyos, hindi kanya iiwanan. Hallelujah. Ganun kabuti at katapat ang Diyos. Hallelujah. Kaya we're celebrating Christmas. Sa mga ilang araw, now we know kung bakit tayo nagsiselebrate. Iba sabi nila, Pastor, di ba that's an holy tradition? Di ba? Yung tinatawag din yung holiday season. Ang tawag ko dito sa holiday season, it is a holiday celebration. Why? So it should be remembered and celebrated in a holy manner. Diriwang tayo na merong pagdiriwang na tamang pagdiriwang. We acknowledge the birth of our Lord Jesus Christ. It should be remembered and celebrated in a holy manner. Bagamat alam natin traditionally, sabi ng Mark chapter 7 verse 13, because of your tradition, you nullify the Word of God. Merong mga tradisyon, alam natin, ninanalipay nila, binabaliwala nila ang salita ng Diyos. Tayo hindi. Hallelujah. We remember the birth and we celebrate the good news. See, sabi nito, making the Word of God of none effect through your tradition, which you have delivered, and many such things do ye. Hallelujah. So tayo, hindi po. Hallelujah. Nalam natin, we celebrate the goodness of the Lord. Hallelujah. Nalam natin, and we know the true meaning of Christmas.
Now, iba sabi nila, well, Pastor, di ba? Yung Christmas, they promote materialism, yung giving. Sino nagsabi sa iyo? Ang Diyos ang unang nagbigay. Ang Diyos napaka-hilarious, napaka-generous. Hallelujah, para sabihin mo materialism, hindi. Hallelujah, it should be our practice na tayo po ay maging generous, nagtatanim. Dahil ang Diyos ang unang nagtanim. Sabi ko nga sa isang church na pinagsalitaan ko, hallelujah, so lahat ng itinatanim mo, yan ay binhi. Kabutihan, pagpapatawad, pangunawa, pakikisama, or anumang mga bagay na mga in-kind, goods, or whatsoever, yan ay binhi. At alam natin si Jesus sinanimbawa din binhi. At ito, tandaan nyo, walang binhi, katulad ng ating Panginoon Jesus, na itinanim, na hindi nag-resurrect. Lahat ng tinanim nating mabuti, aanihin nating lahat. It will resurrect. Kaya wag kayong matinag doon sa, lagi na lang kami nagiging mabuti. Sabi nga ng langga ko, tanda mo langga, walang masama, na maging mabuti ka lagi, at maging mabait ka lagi. Ang tindi ng impact dun sa akin, sinabi ng langga ko, walang masama na maging mabuti ka lagi. Walang masama na lagi kang maging mabait. Di ba minsan, parang dating parang, di ba? Wala eh. Bakit? Kasi alam mo, binhi yun. It will resurrect. Katulad ni Jesus is the seed. Kaya sabi nga, di ba? May katuroan na, well, hallelujah. The blessing of Abraham came by a promise through His spoken word. But the blessing came to all of us through the resurrected word. Kaya nag-resurrect yung word. Sino yung word? It is the Lord Jesus Christ Himself. Kaya lahat ng mga itinatanim mong binhi, hallelujah, lahat yan magre-resurrect. Kaya huwag kang manghinawang, lagi kang magtanim ng mga mabubuting bagay. Hallelujah. So see, kita natin naroon. So giving. Hindi ito nagpo-promote na tinatawag na materialism, na katulad ng sinasabi ng iba mga tao. Kasi yung mga tao na yung nagsasabi, ayaw lang nilang magbigay. Kaya gusto nila, hawahan ka nila ng pagiging belekoy nila. No? Hallelujah. Hindi ho. How about Christmas tree? Yan ang tanong ng ilang. Sabi sa Jeremiah chapter 10 verse 1 to 5. Ito po yung mga inanyuhan na kahoy na ginawa nilang Diyos-Diyosan. Christmas tree, hindi naman natin ginagawa yan Diyos-Diyosan. So ano po ito? So how about, sabi nga natin, about Christmas tree. What about Christmas tree? So putting up a Christmas tree is not evil or good in itself. Hindi siya masama. Hindi rin siya masabi mo mabuti. Pag mayroon kang Christmas tree, mabuti. Kung wala, masama. Hindi po. So ano ito? Sabi nga, putting Christmas tree is not evil or good itself. If we decorate a tree and celebrate in honor of our Lord Jesus Christ, then to us it is good. Hallelujah. Kung bakit tayo naglalagay ng mga bagay na yun, hallelujah, para i-honor natin na bilang pagpapaalala na merong ibinitin sa punong kahoy, hallelujah, no other than Jesus Christ Himself na tumubos ng ating mga kasalanan. So it is good to all of us na pagpapaalala na merong ibinitin sa punong kahoy in honor of our Lord Jesus Christ. Then to us it is good. Maupunta na tayo sa pinakabuon. What is the true meaning of Christmas? Hallelujah, in the new covenant. Why Jesus came? Bakit siya naparito? Anong dahilan? At ngayon nagsiselebrate tayo. Number one, to restore. Nabanggit kanina to ni Pastor Tom kanina. To restore the broken relationship. To restore relationship of man to God. Kasi umalis nga ang tao eh. Nagpakalayo ang tao. Nagpakalayo-layo. Muling ibalik
nung magkasala ang tao, hallelujah, makita natin napalayo ang tao. So kaya binalik. He came to restore the relationship of man to God and set him free from sin. Ito na, ang magbubulig sa tao doon sa dagat-dagatang impyerno, hindi dahil siya ay mabuti o masama, kundi dahil doon sa sin nature. Kaya He came to restore relationship of man to God and to set him free from sin, singular, Noel, sin. Ano yung sin? Nature. Yung nature, mula nung mag-asala si Eva at Adan, naging kalikasan na natin. Na para bang ganito, kahit anong gawin mong alaga sa ahas, kahit pakainin mo, shampooin mo, palakihin mo, i-aircon mo, ang ahas ay laging nanunuklaw. Bakit? Nature niya. Ang nature natin, sin nature. Kaya katawagin makasalanan. Yung kasalanan na yun na binhina, inimplant ng Diablo kay Eva at Adan na minana natin, yun ang magbubulit sa atin sa kapahamakan. But thank God, Jesus Christ came to set us free. Palitan yung binhina yon at ngayon hindi ka na makasalanan. We were sinners, but now we are the righteousness of God in Christ Jesus. Kaya makita natin, yung nature natin ngayon, na kalikasan ng pagiging anak ng Diyos. Yun ang magdadala sa atin ngayon, hallelujah, sa tinatawag natin, the final destiny, it is heaven itself. Kaya yung kasalanang minana natin yun. Wala tayong nagawa. Dahil sa human error na ginawa ng tao, nadamay tayo. Biro mo, habi na nanay, ikaw tandaan mo, Noel, hindi ka pa pinapanganak, makasalanan ka na. Paano nangyari yun, Nay? Tinatanong ko nanay ko, no? Paano nangyari yun? Makasalanan ako. Wala pa akong ginagawa. Nasa sinapupunan pa lang kita. Bakit rebelde na ba ako noon? Nasa sinapupunan mo? Sabi niya, pilosopo ka. Hallelujah. Kasi nga, bakit? Dahil nagmana, yung bloodstream na nananalaytay sa dugo. Di ba may commercial sa TV? Nasa dugo lang yun. Yung dugong tumitigis sa atin, dugo ni Adan. But thank God, na born again tayo, we have a new blood. Kaya kanina nagpartake tayo ng communion. Thank God, we have a new blood. It is the blood of Jesus Christ, the holy blood of Jesus Christ. Amen? To set us free. Palayaan tayo sa nature. Hallelujah. Hindi na tayo ngayon, wala na tayong binhi na galing sa kaaway, kundi binhi ng ating Panginoon Jesus. Kaya sabi ng Bible sa 1 Peter, being born again is not corruptible seed, but incorruptible seed. Ano itong seed? The Word of God, Jesus Christ Himself. Hallelujah, naroon. Kaya ito ngayon, ang siyang magdadala sa atin tungo sa ating final destination. Hallelujah. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians chapter 5, tingnan niyo po ito. Sa 2 Corinthians, allow me to read in Tagalog. Maganda sa English, pero binasa ko sa Tagalog, lalo akong na-impress. Lalo akong na-bless. Sabi ko, okay Hallelujah. Remember why Jesus came? Bakit siya naparito? That's the true meaning of Christmas. Why we celebrate. Kung bakit tayo nagsiselebrate ngayon? Based on the new covenant. He came to restore. Hallelujah, to restore. Pag restore, talagang matindi ito. Pag tinignan mo meaning yung restore, talagang completely, totally new. Hindi ka bagong luma. Bago ka, di ka bagong luma. Alam mo, Pastor, bago ako pero luma. Saan nakakita noon? Isang theologian, senior niya minsan Andun po ako noon. Way back 1987, nang share niya ito. Sa isang lugar sa San Fernando, Pampanga. Sa may tabing Riles. Tigay makalimutan. Ganda ng kanyang pagkakadeliver na isang kasuotan daw na mamahaling damit. Hallelujah, na kung saan walang bumibili. Dahil iba-iba ang kulay.
Napakamahal. Kaya ginawang mura na lang. Wala pa rin bumibili itong kasuotan na ito. Pagkatas ginawa, sale na, wala pa rin bumibili. Pamigay na, wala pa rin kumukuha. Dumating daw isang magaling na tailor. Ganda, ang magaling na klase ko, theologian, karal, biyasa. Biglang kinuha ngayon. Bagamat libre, ginawa, binayaran pa rin malaki. Tapos, niritoke. At nung niritoke, napakaganda ngayon. Hallelujah, kaya ito tayo. Yung dating lumang kasuotan, na kung saan ginawa lang bago, pero luma. Mali. Sabi ng Bible, the old has gone and the new has come. Amen? So kahit maganda, sound religious. Tandaan nyo po, ha? Kaya minsan mga nagdi-deliver, kailangan it should be giving glory to God. Pero ang nabanggit ko nga kanina, di ba, in the city of David, natawa ko, mayroong isang pumapasok sa group chat namin, pilit na nagpapasok ng mga negative reports. Hallelujah. At minsan nagturo, pero mo, hindi si Jesus galing pinanganak sa city of David in Bethlehem. Tapos yung 3 hari daw na dumalaw. Ito ang matindi. I'm not criticizing him dahil hindi ko binabanggit. Kinukorek ko lang. Kinukorek ko. Bakit? Yung 3 hari daw na dumalaw kay Jesus, hindi daw galing kung saan. Saan galing? Sa Pilipinas. Sabi ko, wow, ang tindi. Grabe. Hindi pa nga buhay si King Philip noon I discovered galing sa Pilipinas yung 3 hari. Sabi ko, mga alala, isang galing sa Candaba. Ang tindi. Erroneous. Hindi error Erroneous. Kasi yung error, pag inaral nyo, yung error, yun yung totoo. Sumobra lang, kaya naging error. Ito erroneous Talagang sablay. Pero mo, 3 hari galing sa Pilipinas, ang tindi naman, unang siglo yung pag-inaral mo. Hallelujah. Kaya ito kahit minsan medyo may mga eloquent mag-discuss, don't believe, just go to the Bible. Just go to the world. Hallelujah. 3 hari, ang tindi. Hallelujah. Parang narinig ko dati, yung Kristo galing Zambales, lumipat sa Davao, sa lugar niyo. Ha? Tandaan mo natin. Hindi po. Mga erroneous. Kaya just go to the Bible. Para safe tayo palagi. Punta sa Bible. Ano ba sinasabi ng Bible? Okay? So sa 2 Corinthians chapter 5, punta tayo. Para lumayo tayo. Baka lumayo. Okay, sa Tagalog version, ganda po nito. Ang Diyos ang gumawa. Woo! Sabi ko, grabe, nung diniscuss ko last night sa live streaming namin in different places ng mga mini-mentor natin. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Yung hindi mo kayang gawin, yung hindi mo kayang bayarin, ang Diyos na ang gumawa ng lahat. Tatanggap na lang tayo. Amen! Habi rito, Tagalog version, 2 Corinthians chapter 5, verse 18. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi na kaaway. Diba? All things are of God who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ and hath given us the ministry of reconciliation. Ang Diyos na ang gumawa ng lahat ng bagay na ito sa pamagitan ni Kristo. Ibinilang niya tayo na ngayon, kaibigan. Hallelujah, at hindi na kaaway. At ito pa ang sabi, at pinili niya kami. Pinili niya ang bawat isa sa atin upang ano? Hallelujah! Ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Tayo ang gagamitin. Ang mga Christ ambassadors ang gagamitin para makapag-akay na maraming kaluluwa sa lugar ng Candaba. Can you say amen? So naroon, upang yung dating kaaway ay maging kaibigan na. Dati kaaway tayo. Sabi ng Bible sa Ephesians, we're alien and foreigners and strangers from the commonwealth of Israel. But now, ito ang maganda. Di lang tayo kaibigan, kundi lahat tayo ngayon nandito ay mga anak ng Diyos. Woo! Yan ang maganda. Yan ang magandang nangyari sa atin.
Hallelujah. So, to restore the relationship of man to God and to set us free from sin, yung sin nature, wala na tayo noon. Wala ka ng kalikasan ng pagiging makasalanan. Dati. But now we are the righteousness of God. Well, I'm not saying di tayo nagkakamali. Nagkakamali tayo. Bakit? Kasi nandito pa tayo sa flesh, subject to fail. Hanggat naririto tayo sa laman na ito, of course, alam natin. Pero di mo na siya ginugustong magkamali. So, naroroon. Hallelujah. Dahil iba na ang kalikasan natin. Hallelujah. Kaya pag may sobrang sukle, alam natin, binabalik na natin. Para bang the last time na napasarap po kami ng mga mahalagang papel, the reason why, kung bakit dito po siya, kasi para ayusin na maraming mga papers. Hallelujah. Dahil may nangako sa amin May nangako. Nangako na, akong bahala. Tapos nakatunga nga kami. Hallelujah. Na sorry sa term na nagyabang. Kaya ginawa namin, nasikaso namin, kami na nagasikaso. Sinobra ng yabang. Na minsan, pag nagyayabang, sabi ko, Lord, buti na lang, sabi ng langga ko, tanda mo langga, hallelujah, walang masama na maging mabuti ka at maging mabait ka. Salamat. Hallelujah. Patuloy na maging mabait. Kaya kami na nag-ayos ng mga papers. Hallelujah. Thank God, niayos namin. And then, ngayon, ayos na lahat. And then, she need to go back. After Qatar, then now she need to go back to Davao and Cotabato para may mga ayusin din mga bagay-bagay. Hallelujah. So, kaya na rin. Kaya para sa aming wedding day. Hallelujah. So, minsan talagang ganun So, hallelujah. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, tingnan natin. We have a perfect mediator, who is this Jesus Christ Himself, between God and man. Perfect. Bakit? He became a man. At the same time, He is God. Hindi niya ginamit ang pagiging Diyos sa 1 Timothy. Kaya perfect mediator siya, nakakaharap siya sama dahil ama niya ito bilang Diyos, God the Father, and He is the Son of God. At makakaharap siya sa tao dahil perfect, naging tao siya. Hallelujah. Na kung saan ay para i-demonstrate sa atin. So naroon, perfect mediator. Kaya, well, to restore the relationship of man to God and set him free from sin nature. Hallelujah. And then Galatians chapter 5 verse 1. Forgive me, medyo marami tayong tinitingnan ng scripture. Then be not entangled anymore with the yoke of bondage. Hallelujah. Huwag na tayo ulit magpaghapos pa sa pagkakatali. So stand fast therefore in the liberty wherewith Christ had made us free and be not entangled again with the yoke of bondage. Hallelujah. And John 8:36, whom the Son has set free is free indeed. Ang pinalaya ng anak ay tunay ng malaya. Kaya ikaw at ako, latay sa Christ Ambassador, ay pinalayang lubos ng Panginoon. Maging ating mga televiewers, thank God, you are free in Jesus. Amen! So naroon, second one, why Jesus came, why we celebrate Christmas based on the new covenant, hallelujah, to give us life. This life is not an ordinary life. It is the Zoe, Zeta Omicron Eta in the Greek word. Zeta Omicron Eta. Hallelujah, it is the God kind of life. Kauri ng buhay ng Panginoon nung siya'y nabubuhay sa lupa and have it more abundantly. Kaya sabi ng John 10:10, I came to give you life. The God kind of life. What kind of life? It is an overcoming life. It is victorious life, prosperous life, healthy life, triumphant life. Buhay na masagana, buhay na matagumpay. Well, hindi yung buhay na matagumpay na ibig sabihin nito ay walang pagsubo. Gumadaan ka man sa pagsubo, still you are victorious. Amen. So naroon, triumphing life, victorious life. That's the kind of life that Jesus gave to all of us because of the new covenant.
Ito yung buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kahit na meron tayong pinagdaraanan, alam ko may mga pinagdaraanan tayo, marami tayong pinagdaanan. Kahit di sa mga pag-aayos namin nilangga ng mga papers, marami kami may pinagdaanan. To the point talaga yung praying tongues ko, talaga nang gagalahitin na talaga. Talaga. Andor, para matapos yung lahat. But thank God, still kahit may pressure, thank God. Hallelujah. Lahat tayo victorious. Can you say amen? So naroon, there's power in praying tongues. Hallelujah. Hallelujah. To give us life. Not an ordinary life. It's the God kind of life. Zoe. Hallelujah. Victorious life. Hallelujah. Triumphing life. Prosperous, healthy, promoted life. Reigning in life. Hallelujah. And so on and so forth. Hallelujah. And to live it, sabi rito, and more abundantly. God, hallelujah, He is a hilarious giver. Gusto ni Lord na patuloy ka nag-enjoy sa buhay nito. Why we celebrate Christmas? Because He came to give His life. The third one, malapit na matapos, to destroy the works of the devil. The reason why He manifested, sabi ng 1 John chapter 3 verse 8, the reason why He manifested in order to destroy the works of the devil. What are they? Sickness and disease, poverty, lack, death, everything. Lahat ng mga negatibong bagay, naparito siya para ano? Well, puksain, wasakin ang lahat ng mga pangit na bagay na ginagawa ng kaaway sa buhay natin. Sakit at karamdaman, kaguluhan, hallelujah, hypertension, cancer, leukemia, tuberculosis, COVID-19, everything. Hallelujah. So He came to set us free, to destroy the works of the devil. Ang diablo ang may gawa ng lahat. Ang diablo, ang author ng death. Kaya nga, di ba, sabi ng Bible, naririnig natin lagi, in Him was light, and there is no death at all. In Him was light, and there is no darkness at all. Di ba? In Him was light, there is no death at all. Sa Kanya'y buhay, walang kamatayan sa Kanya. Sa Kanya'y liwanag, walang kadiliman sa Kanya. In Him was prosperity, and there is no poverty at all. Opposite lagi. Hallelujah. Makita natin naroon. Hallelujah. Then, Colossians chapter 1 verse 13, who delivered us from the power of darkness. Inalis tayo doon sa kadiliman at nilipat tayo sa kaliwanagan. Now we're translated already in the kingdom of dear His Son. And last, the fourth one, to show us how to overcome and live victoriously. Pinakita niya sa atin why He came. That's the reason why we celebrate the true meaning of Christmas based on the finished work. What He has done on the cross. Ipakita sa atin kung paanong mabuhay ng tama. Mabuhay sa mayamang grasya at biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi rito, we can live victorious over the works of the devil by the power of the Holy Spirit, the anointing, yoke-destroying, burden-removing, the power of the Most High God. Nabuhay siya, sabi ng Bible, sa Hebrews 4:15. Hallelujah. Mabuhay siyang matagumpay. He was tempted. Tinukso din siya. He was tempted at all points. And yet, without sin. Kaya napalabas noon yung film na The Temptation of Jesus Christ. Blasphemous po yun. Hindi totoo yun. Hallelujah. Kaya doon, yung mga napapanood natin minsan, kahit minsan, para ba ang dating biblical, but in reality, hindi biblical. Bakit? Doon makita natin, nagkasala si Jesus, Doon kay Mary Magdalene, it is blasphemous. Sabi ng Bible, the Word of God is our final authority. Sa Hebrews 4:15, He was tempted at all points, yet without sin. Dahil hindi po pwede, hallelujah, ang iaalay na kordero ay may kasalanan. Kaya tuwing nag-aalay sa templo, tinispat yan. Kaya nga may communion tayo. Di ba? Sabi doon na kung saan ay
discerning of the body. Ang tinuro sa atin noon, lagi siyasatin mong sarili mo. Kapag nag-aalay, hindi yung nag-aalay, yung sinisiyasat, yung alay. So kaya hindi pwede, yung alay mo, may diferensya. Kaya nga makita natin, iniispat yan, inaaral yan ng mga saserdote. Dapat quality yung inaaral, yung alay. No? Wala kapintasan. And thank God, ang ating Panginoon, walang kapintasan. He's the perfect. Sabi nga ng Bible, before the foundation of the world, He was slain. Di ba? Siya yung koldero. Siya yung nagalis ng ating kasama. Siya ang nagpalaya lahat sa atin. Amen. He walked as a man, anointed by God, while here on earth, in His humanity, just like us. He had to grow just like us. He had to mature in His humanity just like we do. Makita natin, pinakita niya sa atin. The reason why He came. Hallelujah. Now we're celebrating the true meaning of Christmas. Hallelujah. To show us how to overcome and live victoriously. So mga kapatid, He's our perfect example. Kung meron ka rin naman titignan, tignan mo ang ating Panginoon Jesus. He's our perfect example. If He can do it, then we can do it by the power and the anointing of the Holy Spirit. Amen? Hallelujah. So this Christmas, itong pagpasok natin ng Kapaskuhan, this is the last Sunday, ngayon na November, pasok na tayo at alam natin, nalalapit na. Let's celebrate the reason for this season. Who is this? Jesus Christ Himself. And the power that came with Him, the anointing. Kaya kapatid, hallelujah, naparito siya. Para ikaw ay papagtagumpayan. Naparito siya, para ikaw ay tubusin. Naparito siya, para ikaw ay palayain. Naparito siya, para lahat ng mga bagay na kailangan natin ay makatagpo sa mabanggitan natin, Panginoon. So let's celebrate the reason for this season. No other than Jesus Christ Himself. Amen? Did you receive something today? Are you blessed today? Come on, palapan mo natin. Ating Panginoon, praise God. Hallelujah. So kaya, tandaan niyo, bayad na, binayaran na ng Panginoon. Maging malaya ka. Hallelujah. Kaya kung tayo man ay magbibigayan, teka, dinchoy natin pagbibigayan. Pag naalala ko yung bigayan, naalala ko na minsan, nagdadrive po ang Manila, swerving na tinatawag dahil may jeep. Pinituhan ako ng pulis. Prop! Ako, sabi ko, Lord, bahala ka na. Sabi niya, Sir, medyo mikot ka. Hindi kasi sa may jeep po doon. Dapat po, pinatanggal niyo siya, kaya medyo kumurwa po ako. Sabi ko, Sir, pagbigay mo na ako, total, Pasko naman ngayon, sabi ko. Oo nga, no, sabi ng polis. Total, Pasko, tayo'y magbigayan. O sige, ito na ang lisensya mo. Hallelujah, dahil Pasko naman ngayon. Sabi ko, Sir, thank you. Hallelujah, Merry Christmas, Sir. Sabi niya, ayan na yung lisensya mo. Christmas yan, di ba? Tayo'y magbigayan. Binigay ko yung sa lisensya mo. Sabi ko, Sir, thank you, Sir. Thank you, Sir. Christmas yun. Tayo yung magbigay. Ayaw, Sir. Sige, Sir. May pamasko ko sa inyo, Sir. Gagawa Pasko Di ba? Sabi, bigayan. Sige, Sir, Ito, hindi lagay ito, Sir. Total, binigay mo lisensya ko. Bibigyan din kitang aginaldo ko sa iyo, Sir. Yan. Kaya pag naalala ko yung pulis, may naalala din ako isang Kristiyano. Nanalangin siya. Ang tindi ng panalangin niya. Talagang burden na burden siya, Lord. Mapuputo lang kami ng kuryente, Lord. Kailangan ko 500 lang, Lord, para hindi maputol kuryente namin. Kristiyano po ito. May Kristiyanong pulis. Di naman niya, punta siya sa bulsa, dukot siya. 300, Lord, kulang, 500 niya. But anyway, maging pagpapala na ito.
Ginawa niya, kinalabit niya yung Kristiyanong babae sa church. Sabi niya, sis, ito, 300. Hi, praise God! Napakabuti ni Lord. Dito, sumalis na yung police. Nasa church, sabi ng Kristiyano, Lord, salamat po, talagang tumutugon ka palagi. Kaya lang, Lord, sa uli-uli, kapag padadaanin mo yung pagbabala mo, huwag mo padaan sa police. Bakit? Lord, hingi ko sa iyo 300, 500, Lord. Ang dumating 300 lang, nakatungan pa ako ng 200. Napagbintangan pa yung mabuting polis. At tandaan nyo, hindi lahat ng polis, mga mabubuti sila, okay? Nagkataon 300 lang talaga, pera niya, binigay pa, pinagbintangan pa. Amen? Kaya may mga mabubuting polis po tayo. May mga kapatid tayo, mga mabubuting polis. Tega, di-honor natin sila. Amen? At wala rin masama na from time to time. Bigyan natin sila. Kaya nung pandemic, kaya pa nakakadaan ako palagi. Minsan sabi ni Pastor Tom, pambira, saan ka pupunta? Nakakadaan ako lagi. Bakit? Na kung saan, pagbukas ko ng bintana, may mga checkpoint, ninaharap ko agad yung itlog. Sarah! Itlog! Ay, naku, ano yun? Saan ba tungo mo siya? Diyan lang po. Sige, dahan. At sa pamagitan ng itlog, nakakadaan ako. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, let's celebrate the reason for this season. It is Jesus Christ Himself. Amen. Tayo po tayong lahat. Awit tayo sa Panginoon. Oh, praise God. Hallelujah.